Okay, live tayo, episode 2 ng Web Application Development. Okay, nandito ulit ngayon si Chief Mitsu and sad to say, hindi natin kasama ngayon si Kate Ellie for this episode. Okay, episode 2 ng Web Application Development. Bali, ngayon, pag-uusapan natin ang mga sumusunod. HTML pa rin naman tayo, pero this time around, English yan, kuya. ang sakit sa ulo. Okay, pero ngayon, HTML pa rin. Pag-uusapan natin yung mga iba't ibang elements at iba't ibang features pa ng HTML. Marami tayong pag-uusapan sa HTML, kaya isa-isahin natin yung HTML na yan. Okay? So, liga, samahan niyo ako. Switch tayo, second window. Okay! Ayun. So, nandito pa rin tayo doon sa, my first web page na ginawa natin. Okay. Then, may update daw. Close muna natin yan. Pero ngayon, pag-uusapan natin yung mga headings. Ito, i-copy-paste natin. Headings, paragraph. Close natin ito. Yan, ito yung mga itotopic natin for this episode. So, meron tayong headings, meron tayong paragraphs, may styles, formatting, quotation, comments, tsaka colors. Okay? So, itong ibang topic na gamit na natin na pag-usap, pero review natin yan. So, si headings, yun nga, para makapaglagay ka ng headings, na-discuss natin last episode, si headings ay yung H1, H2, H3 hanggang H6. Pero, hindi lang naman siya basta-basta na gagamitin mo lang yung heading. Ngayon, si heading, teka, open natin siya. Open, i-reveal na file explorer. Si heading, ano siya makikita mo, ang isang use niya is mapapalaki yung lagyan natin. Mapapalaki yung text or font doon sa sa ating web page. Pero hindi naman yan talaga yung use nun. Ibig sabihin, kung gusto mong gawing bold yung text or gawing malaki, wag heading gamitin mo. Si heading is ginagamit siya na para sa kung ano yung heading ng content mo. Ngayon, kaya yung heading ang gagamitin mo, yung mga search engine na Google or ano pa ba? Google lang, familiar ako. Yung mga search engine na nasa web, tumitingin yan doon sa heading ng mga web application. Kaya kung narinig nyo na yung acronym na SEO o Search Engine Optimization, yan, tinitignan niya ng mga search engine yung heading. So, ayan, be careful on using yung heading. So, yun nga, yun, ginagamit siya para malaman mo din yung structure ng document mo. What do you mean by structure? Halimbawa, meron kang isang first part ng page mo. Pwede mo gamitin yung heading 2 or heading 1. Yun, magagamit mo yun. Okay? So, pa-shoutout daw! Kay Nika. Kapispisan. Yun. Kay kapatid na Nika, pa-shoutout. Kay Patrick Eugene. Good afternoon din. Oh, Dennis Albonia. May replay to mamaya. So, kung meron kayong kung may gagawin kayo, pwede nyong i-view to. Yung page natin, nito ko lang nalaman kung paano gumawa ng series, tsaka mga episodes dun sa page. Abangan nyo to, since episode 2 na to, magagawa na ako ng series para doon sa web app developments. Kaya abang-abang nyo yun. Pwedeng panoorin yung replay niyan. Okay, so next natin is yung paragraphs. Si paragraphs naman, singit ko lang. So yun nga, hindi mo naman basta-basta dapat gamitin yung heading para mapalaki lang yung text. So kung meron kang label na gusto mong palakihin, pwede kang mag-set ng style dun sa sa label na yon.
So, pwede mo set yung font size to 120 px. Yan, para malaki. Kitang-kita natin. Save natin. Ayun. So, hindi mo dapat ginagamit yung heading, yung H1 hanggang H6 para mapalaki lang yung text. Iba yung usage na. Okay? So, next natin, paragraphs. Si paragraphs naman, ginagamit siya for paragraphs. Kung may hello world ka dyan, pwede tayong magawa ng paragraph na pakita natin na this is a new paragraph. Okay. Pero si paragraph, meron siyang unique property na lagi siyang mag-i-start ng new line. Ano yung ibig sabihin? Medyo paliitin na nga lang natin itong hello world. 40. Set ako dito. Sige, mamaya na natin pakita. Save ko yan. Tapos, ayun, pinalit natin yung hello world. So, yun. This is a new paragraph. Pagka nag-set ka ng inner text or ng text mo, sentence mo, within dun sa loob ng paragraph na tag, na element, lagi siya mag-i-start ng new line. Yun. Yun na mismo yun. Tapos, lagi siyang nag-a-add ng white space before nung paragraph. Tsaka after. So, lagi yan may white space. So, mag-set pa tayo ng isa pang paragraph dito. This is my second paragraph. Ayun, may white space siya. Tapos, naka-next line na siya agad. Okay? Ngayon, sa HTML, hindi mo makikita kung ano yung niya. Hindi mo makikita sa HTML kung ano yung kalalabasan niya pag binuksan siya ng user. Kasi, may mga cellphone, may mga laptop or computer na malaki yung screen. Maliit yung resolution, malaki yung resolution. So, iba-iba siya. Kaya, kapag nag-set ka ng paragraph sa isang web page, iba-iba yung nagiging resulta nun. Ngayon, sa HTML, kung gusto mong gumawa ng new line, hindi niya susundin to So, ayan. Sa text natin, nilagay natin, meron tayong isang sentence na this is a new paragraph. Then, meron tayong isa pang sentence na this is a new line. So, nung ginawa natin siya, nasa isang paragraph lang siya. Isang element siya ng paragraph. Pero, next line natin siya or new line siya dito. Pero kung titignan natin siya dun sa HTML natin, sa webpage, pag binuyo na natin siya, hindi yan i-render ng naka-new line ni webpage. Same din dun sa mga extra spaces. Halimbawa, meron kang extra space. Save natin to. Hindi i-recognize yan ni webpage. Kaya kung napansin nyo, dun sa source code natin, meron tayong 4 na space between the word new tsaka yung paragraph. Pero nung din-display siya, hindi siya na single space lang yung nire-return. Ayan. So, yun nga, si HTML, si browser, lagi niya, automatic niya nire-remove yung mga extra spaces tsaka yung mga lines kapag nire-render niya na or dinidisplay niya na yung page. So, be mindful of that. Okay. Tapos, sir, paano kung gusto kong mag-new line sa isang paragraph? So, kung gusto mong mag-new line sa isang paragraph, gagamit ka na ng empty tag na BR. So, pag meron kang BR, break. Break. Break to. Line break to. Hindi to break ng mga break na iniisip mo. So, pag nag-set ka ng line break, kung gusto mong maglagay ng line break or next line dun sa web page mo, singitan mo lang ng BR. So, i-interpret siya ng browser na tong element na BR, tong empty element na BR, ibig sabihin, next line siya. Ayun, So, yan. Meron tayong next line dun sa ating single na paragraph. Okay, wait lang. Basa tayo ng comments dun sa ating live stream. Uy, nami-miss daw ni Jed Lawrence mag-web development. Jed, chance mo na to. Kung na-miss mo na siya, tapos medyo kinakalawang na yung knowledge do sa web development, saktong-sakto to. Din-assign natin yung HTML o yung Web Application Development Series natin for beginners or as in zero knowledge
sa web development. Kasi ang tinuturuan ko dito si Ellie, yung aking panganay na anak, na 11 years old. Kaya yun, bagay na bagay ito sa mga beginners o wala pang mga ideas kung paano gawa ng isang web application. We know na Elise Bautista, hi, hello po, sabi niya, hi Elise. Yung pala yun, ayos, na-review ako. Sabi ni iHikari. Gagawa akong website, HTML yan. Kaya pala ayaw mag-next line kasi nakapaloob sa isang paragraph. Oo, kapag nandun tayo sa paragraph, automatic, actually hindi si paragraph yung may problema dun eh. Si browser, automatic tinatanggal niya yung mga lines, so yung mga new lines, tsaka yung mga extra spaces, automatic niya yung tinatanggal. Kaya yun ang reason behind that. Okay, so yan, meron na tayong line break. Paano sir kung meron tayong mga multiple spaces? Ang kulit! Kung mapilit ka at gusto mo ng ganyan, hindi na paragraph yung gagamitin natin dyan. Ang gagamitin na natin dyan is yung pre-formatted text na element ni HTML. Ang tag para sa pre-formatted text is yung PRE o pre. Pre, ito gagamitin mo, pre. Ang kulit mo. Sabi ng pagka-browser, didelete niya yung extra lines tsaka yung mga line break eh. Pero kung gusto mo, yung saktong-saktong design or kung ano yung format ng text mo, gagamitin mo yung pre-formatted text. Nakakalito. Halimbawa, this is a pre-formatted text with a second line, tapos, and many spaces in between. Piniplex ko lang yung keyboard ko, kaya ito napatulog ko. So, save natin yan. So, kapag ginamit natin yung pre-formatted text, ay makita nyo, nag-next line tayo doon, tapos, yung mga spaces in between, makukuha niya rin yun. So, kung gusto mo ng ganyang format, gagamitin mo yung pre-formatted text. Kulit ka gusto mo yan eh. Yan. So, yun. Ano yung iba natin topic? Si Styles. Hindi to si Harry or sino ba bang Styles yun? Okay. So, style, ayan, meron na tayong sinample dito na isang style eh. Pero, kung pag-uusapan natin lahat ng styles na nakapaloob sa style ng bawat element, aabutin tayo ng maraming episode. So, i-discuss ko lang yung mga basic style, so yung mga madadalas magamit na style sa isang web page. Okay? Start tayo sa body. Sir, ang blanco naman ng web page mo. Kulay puti lang yung background. Pwede natin baguhin yung background ng ating body. Okay? So, maglalagay tayo dyan ng style. So, yung format niya, lalagyan natin siya ng style attribute equals, tapos yung style property, tsaka yung value ng style niya. Ano yung sinasabi nating property tsaka value? Ang property na gagamitin natin para mabago yung background color is napakahirap tandaan. Background color. Tapos yung kulay. Ano gusto niyong kulay? Yung medyo mainit, hot pink. Ayan. So, yung paglalagay ng style is mahati siya. Pag maglalagay ka ng style, kailangan mo ng property, kung ano yung style na papalitan mo, tsaka yung value. Laki natin ng konti. So, ang property ko dyan is background color. Ang value niya is hot pink. So, meron tayong mga predefined na colors dyan. Pwede naman tayo mamili. So, yan. Sa Visual Studio Code, tong listahan na to is, yan yung mga HTML safe colors. Merong organization, yung W3C, na organization ng HTML, sila yung nagsaset ng mga standard na pangalan ng kulay. So, dinefine nila yan, in-establish nila yan. So, standard na tong mga to. Pag sinabi natin ng value ng kulay is lime green, automatic si browser, marirecognize niya yung lime green na kung ano yung kulay na yon. So, yan. May nag-request daw sa comment. Basta tayong comment. Request, red daw, sabi ni Aaron. Sige, red tayo. Yan. Ayun, comment lang. Sige, accept tayo ng background color na red. Siyempre, magsaselos yung mga font color natin na
na boring dito na kulay team. Set natin yung font color. Comment nyo kung anong gusto nyo font color na lagay natin sa mga text natin. Pero yan, one sample ng style is background color. Yan yung property. So, yung bawat property, ikinakabit natin siya doon sa element na gusto nating palitan. So, sa sample natin, pinalitan natin yung background color ng body to color red. O, di ba? Napakadali lang. So, save natin to, tapos refresh. Ang sakit sa mata. Pero okay lang yan. Explore tayo ng mga kulay. Ano po yung gamit nyo po na nagawan ng HTML? Ano po yung mga gamit? Yung mga sample na web application ba, Aaron? Sige, be specific doon sa question. Ano gamit nyo pang gawa ng HTML? Yan mismo. Yung panggawa ng HTML, eto, Visual Studio Code. Yung installation nito, nandun sa mga previous episode natin, i-PM ko sa'yo, Aaron, yung link do sa episode. Pero nandun sa page natin yun. Pero yung gamit natin ngayon is Visual Studio Code. Downloadable naman siya at free. Free siya na mada-download. Ipopost ko din doon sa page natin yung link doon sa pag-download ng Visual Studio Code. Pero kung yung question mo is kung ano yung mga nagawaan ng web application, marami na eh. Ang isang ko ngayon, may tawag sa IT nun is yung baby program. May baby program ako ngayon na ginagawa. HTML din siya actually, pero meron tayong mga frameworks na ginamit doon. Gumamit ako doon ng React, pero yung React framework is pinadali niya lang yung paggawa ng HTML or ng web application. So, pag-uusapan natin yun, wag kang mag-alala. Yun, HTML, ang isang baby program ko noon, isang baby web application ko noon ay yung Little Seeds Learning Center portal. So, yung web application na yun is ginagamit ng school para ma-post yung mga assignments ng estudyante. Yung mga students doon is mga nursery, learning center lang siya. So, mga 3, 4, 5 years, 5 years old yung nandun. So, yung mga updates, announcements sa school, mga homeworks ina-announce doon, makikita siya ng mga guardians. So, meron tayong web application to communicate with guardians kung ano yung mga announcements, ano yung grades, ano pa yung mga hindi pa bayad na tuition. Hindi naman siya, may mga account yung may mga account yung bawat guardian, sila lang yung nakakita yung mga information na dapat sa kanila lang pinapakita. Ayun. Sabi naman ni Wino na white daw yung color ng text. Okay. So marami tayong text dito sa ating mga text. Meron tayong heading, tapos meron din tayong label dito. Pero pili tayo. Si Hello World, ito palitan natin to si Hello World. Ayan. So is-demo ko dito kung paano palitan yung color ng Hello World. So, sabi ko nga kanina, yung property o yung style is madedefine mo by defining yung property tsaka yung value. Pero paano kapag multiple properties na yung isa-set natin? So, yung format niya is ganito. Meron tayong property name, yung font size, tapos colon character para ma-separate, malaman ng browser kung ano yung value na ilalagay niya dun sa property natin. So, sa sample natin ito, meron tayong font size na property, tapos nasabi natin, gawin natin 40 pixels yung font size niya. Tapos meron semicolon dun sa huli. Yan, so meron semicolon sa huli. Ibig sabihin, pwede na tayong maglagay ng another property dito sa after ng semicolon. So palitan natin yung font color. To change naman yung colors ng font natin is color, yung property na gagamitin natin. Tama ba, color? Ayan, so color. Sabi white daw. Ayan, gawin natin color white. So, save natin siya. Pag-refresh natin, ayun, si Hello World naging white. Ayun, sa heading 1, ayun. Sige, gawin natin white din si heading 1. So, ganun lang, style, equal sign, double quote, tapos yung property. Color, tapos yung value ng property. So, sa set natin, si H1 na yung color niya is white. Save natin siya. Pag-refresh natin ng page, white na yung heading.
may comment din. So, actually, gawin daw lahat white. So, kung gusto nating gawing white lahat ng background, isaset natin siya doon sa parent element. Ano yung parent element? Ganito. Sorry, nalagpasan natin ito. So, yung structure ng ating source code, maximize ko to para makita natin. I-hide ko lang to, i-collapse. Tapos ipo-format ko lang yung HTML natin. So, sabi natin dito, meron tayong body. Sa loob ng body, meron tayong h1, tapos yung mga iba't iba pa. Si body yung parent element natin. So, kung isa-set natin yung ibang property na applicable doon sa loob na sa mga child element niya, ma-apply din siya doon sa child element. Magulo? Example. Sabi natin, si body, ang color ng text niya ay yellow. Pahirapan natin yung mga mata natin. Sige, sample lang naman. Sample lang. Para medyo distinct yung ating magiging mapapakita. So, yun. Sabi ni Hikari, yun, nagna-notes. Si body, siya yung parent element. Tapos, yung nasa loob niya, remember, si body, merong opening tag at merong closing tag. Lahat ng mga elements na nasa loob ng opening and closing tags ni body, siya yung child element ni body. At meron din tayong isa pa dito na parent element. So, si P, si paragraph element, parent siya ni BR. So, meron siyang hierarchy na tinatawag. So, lahat ng style sa parent element, mag-a-apply siya sa lahat ng child element niya. So, sinet natin, sabi natin, si body, yung color niya is yellow. Lahat na ng font dito ng child element is magiging yellow. Okay? Naririnig ko yung tanong nyo. Paano yung sinet nating white? Naririnig ko kayo, huwag kayong mag-alala. Naririnig ko kayo. High-tech yung live stream natin ngayon. Sige, tingnan natin Pero ano yung tingin nyo? Ano yung tingin nyo na mangyayari kapag sabi natin si body, ang color niya ng text is yellow. Pero meron tayong mga sinet dito na yung color niya white. Ano kaya yung mangyayari sa kanya? Ano kaya yung magiging kulay ni heading 1 tsaka ni hello world? Tsaka ng ibang mga text. Sige, refresh natin. Ayan. So, ganito yung nangyari. I'll explain it to you. By default, si parent element, tulad nga na nasabi ko kanina, hihatiin natin ito dito. Ayan, si parent element, lahat ng child element niya, i-inherit niya yung style ng parent element. Sa case natin, si body yung parent, lahat na ng color property ng lahat ng child element is magiging yellow. So, kung wala tayong sinet na property, i-inherit niya yon. So, itong plain text na hello world, naging yellow. Si heading 2, wala tayong sinet na color. Kaya ang kinuha niyang color, yung color ni body. So, and so on and so forth. Yon, tama Aaron, masusunod si body kasi siya yung parent. Kaya kung meron child tsaka may parent, sino ba masusunod? Siyempre si parent. Ayun. Pero hindi naman natin sinasarado yung boses ng mga child. So, kung sasabihin natin sa child na yung color mo is white, child element kung sasabihin natin sa child element na yung color niya is white, susundin pa rin niya naman. Pero kung wala tayong sinabing color, susundin niya si parent. Si nanay daw ang masusunod, sabi ni Ike. Tama, yung parent ang masusunod. Okay? So, kung mapapansin nyo rin, si pre-formatted text, nag-indent. Kasi dito sa text natin, na-indent na rin siya. So, yun nga, singit ko lang. Kung ano yung format mo dito kay pre-formatted text, susundin niya dun sa browser, yung madi-display ng browser. Okay lang, palitan natin yung kulay, medyo masakit sa mata. Light gray na lang natin. Ay, light gray. Tapos si color is blue. Dark blue. Save. Hindi na nakita si white. Palit tayo, palit. Ano ba bang kulay? Medyo medyo dark ng konti. Pili tayo. Medyo dark. Navy.
Tapos, color natin is gray na lang. Gainsboro, yan. Yon, medyo makita na siya. Tapos, ito. Gawin natin red. Para sila lang naman yung distinct. Ito, gawin natin green. Yun. So, yan, nakita nyo. Kung sa set nyo, distinct yung style nung bawat element, susundin niya pa rin naman. Pero kung wala, susundin niya yung parent element. Background daw, light blue. Si header ay dark gray. Okay, sige. Light blue? Meron ba light blue? Meron, light blue. Tapos color natin is black na lang natin yung color. Tapos si header niya ay dark gray. O nga, anong pinagkaiba ng dark gray na A sa dark gray na E? Spelling. Sige. Ayan. So, ayun. Mapapalitan natin yung font nun. Okay. So, another madalas magamit na property is, set tayo dito sa H2, style equal to font family. May parent, may children, tapos may family. Ayos ah. So, ayan. Set natin si H2 na ang font family niya is Courier New. Set natin si H3. Maximize natin to para kita. Si H3, ang font family niya ay, pili tayo. Georgia. Ano nga ba? Ito, Segure. Hindi ko alam tawag dyan. So, yun. Pwede natin maset yun. Kaya kung napapansin nyo, nagbago yung font style niya. So, para mabago yung font style, gagamitin natin is yung property na font family. Cursive daw. Ano bang cursive na font style dito? Kita nyo yung coders, ang isang advantage ng paggamit ng VS Code is meron siyang autocomplete. So, meron siyang mga predefined na values do sa property na sinet natin. So, yun. May mga suggestion siya ng values para do sa property na sinet natin. Ayun. Ganito yung cursive na napili niya. Ayun yung naging itsura niya. Ayan. So, Algerian daw, sabi ni Aaron. Sige, set natin yung Algerian. Font family. Algerian. Ayun, wala siya dun sa predefined na font style. Lucida Sans. Ayan. Ayan. So, ayan. Kung mapapasin nyo, nagbabago-bago siya. Ayan. Other than dun sa font family color, background color, yun, yung font size, pwede natin siyang baguhin. Ang isang trick lang sa pagbabago ng font size is, yung value niya, may mga units. Pwedeng pixel, pwedeng percentage. Okay. So, sa sample natin na yung label natin na hello world, baguhin natin siya ng font size niya is 300%. So, ang mangyari is, magiging 300% siya nung default na font size. So, 3 times larger siya dun sa default na font size. So, si paragraph, lagyan din natin, wag natin siyang iwan. Lagyan natin siya ng font size na 150%. Ayun. So, 150% siya na mas malaki doon sa default na font size. Okay? Yan. So, yun. Bago tayo dun sa next na style, basa tayo ng comment. Question daw, sabi ni Aikari, pag nag-HTML ka na po, consider as nag-coding ka na rin. Or ano pong tawag doon? Sorry, wala pa akong background sa formal study. Nagko-coding ka na rin actually kasi ginagawa mo na yung code nung HTML mo. Si HTML is a markup language. Hindi siya programming language eh. Markup language siya. Language siya to define yung structure or markup language to define yung structure ng web page mo.
since this is also a source code, matatawag na coding na rin. So, yung ginagawa natin, nagko-coding tayo ng isang web page. But, there's a misconception na ang tanong is, what is your favorite programming language? Hindi programming language si HTML. A markup language siya. Okay, so, kung nakikita nyo yun sa mga memes na lumalabas sa Facebook or sa mga IT groups, lagi ine-chipwera si HTML eh. Kapag sinabi na what's your favorite language, may mga sumasagot doon sarcastically, HTML yung favorite programming language nila. Pero, hindi siya programming language. It is a language, but not a programming language, but a markup language. Meron mag-English. Sige, habang natuturo ako para matuto kayo, nagpa-practice ako para matutong mag-English. O, diba? Win-win situation. Okay, so, yun. Parang ang bigat naman ng webpage natin. Lahat nasa left side yung mga text natin. So, anong tingin nyo guys? Gawin natin ano? Nasa right side naman. Okay, right side tayo. Sayang na. Sabi ni Patrick, HTML is the best programming language. Sige, clap tayo dyan. Clap. Wala tayong sound effects, sayang. Pero okay lang yan, sige. Okay, Patrick, lagyan mo ng disclaimer yan na baka may pumulot ng comment mo na HTML is the best programming language. So, yun. Okay, next natin. Yun nga, medyo mabigat sa left side. Baka tumagilid yung webpage natin. I-align natin yung yung ating webpage. So, gusto kong i-align tong paragraph na to sa center. So, para ma-align natin yan, ang property para sa style ng alignment is napakahirap talagang tandaan. Text align. Tapos, meron yan center, end, start, left, right. Yan, mababasa siya. Si center, igigitna niya. Si end, ira-right align niya yung text mo, yung laman. Si justify is, alam niyo sa MS Word, i-justify niya yung paragraph mo. Si left, yan, left align, si right align. Yung start, mag-align yung text mo sa start ng paragraph. So, left side yun. Si inherit, initial, unset. Kung di ako nagkakamali, si inherit is yung default value ng text align. So, yun yung sinasabi ko kanina. Kung hindi mo sinet yung property na yon, kukunin niya yung value ng property na yon doon sa parent niya. So, kung si body natin is naka-text align center, ita-text align center niya na rin yung lahat ng style ng child element niya. So, gawin natin siya center sa sample natin. Save ko yan. Ayun o. Si paragraph na right align na natin. Okay. Tapos, yung second paragraph, gawin natin siyang gawin nating end. Yan. Para ma-demo natin. So, yun. Si start, tsaka si end, si start sa left side yon. So, parang synonym na siya sa left align yung start. So, yung end naman is ma-align siya dun sa end part ng paragraph. So, dun sa right align siya. Okay, so yan yung mga madadalas na magamit ng ating ng style. So, meron tayong background color, meron tayong color para ma-change yung mga text color ng text natin. Font family para mabago yung font size para mabago yung size ng font natin. Ang hirap tandaan no, medyo nakakalito. So yung text align is yung alignment ng text. Yan. Yung mga iba pang yung mga iba pang patingin daw ng inherit, sabi ni Winona. Sige. Bibigyan kita ng isang magandang example ng inherit. Okay? So, mag-set ako dito ng isang div element. Si div element is, tingnan natin yung description niya. Si div element is siya yung nagblanko. Hindi ko na sigurado kung ano yung tawag sa kanya. Pero isa siyang container eh. So, div element, ang self-explain ko dyan is, ang self-definition ko dyan is, isa siyang, pwede mo siyang iset na parent na element. So, lahat ng papalob sa kanya, i-inherit niya yon. So,
sabi ni Winona, sige, itry natin inherit. Sabi ko dito, si Dave, meron tayong style na text align, naka-center. Tapos, magkakaroon tayo ng paragraph dito na this is the default paragraph. Tapos, meron pa ulit tayong paragraph na ang style niya, ang text align niya is inherit. Okay? So, by default, ganda yung tatlo na yung gawin natin. Style niya is text align end. Okay? So, meron tayong paragraph na this is the default paragraph in inherit. Yan, para ma-define natin. This is the default paragraph with text align inherit. Tapos, meron tayong isang paragraph na text align niya is end. Tapos, may isa tayong paragraph na with no text align. So, ayan. Tingin mo na ano yung magiging itsura nito. So, sino ba itong tatlo na to? After siya nung may second. So, before nito, after nito, lalabas siya. So, refresh natin. Ayan. So, sabi natin, si text align, si div, to meron tayong parent element dito na div, sinet natin na yung text align niya is center. Tapos, meron tayong default paragraph na walang nakaset na text align. Meron tayong paragraph na nakaset align sa inherit. Tapos, meron din tayong default paragraph na nakaset sa end yung text align. So, pag inherit, default value niya yun eh. So, kung ano yung, so yun nga, tulad na sinabi ko, yung default value ng text align is inherit. So, pag dinefine natin na inherit yung value ng text align, inherit siya. Pero pag hindi natin dinefine yung value ng text align sa isang element, automatic, ang value niya is inherit. So, may mga default values yung mga properties ng bawat style, ng bawat element. Okay? So, pag sinabi nating left to, or start, pareho lang naman, automatic, si inherit, kukunin niya yung value nun. I-inherit niya, or mamanahin niya, yung value ng text align doon sa parent na element niya, sa parent element niya. So, madali naman siyang intindihin. So, ito yung advantage ng mga modern programming language o modern languages. Human readable na yung language niya. kung makikita niyo yung syntax or yung machine language na tinatawag, wala kayong maiintindihan doon. Puro text and numbers lang yung nakalagay doon. Kaya, yun. Medyo pasalamat tayo sa mga nag-invento ng modern languages, mapa-markup or programming language na. Kasi, human readable na yung mga properties and values na ating nilalagay dyan. Okay? Okay, next natin sa style ay formatting daw. So, sa formatting, ayun. Si formatting is meron siyang iba't ibang elements. Okay. Sa formatting, siya yun, kumpara ulit natin siya sa MS Word. Meron tayong bold na text. Ito yung ay makapal yung text Meron tayong strong. Siya yung ginagamit yung strong. Hindi yung kapag binrekap ka na siya. Yung strong na element ginagamit siya sa mga important na text. Merong italic. Merong emphasized na text. Merong mark. May small. May deleted. Marami. Sample natin siya. So, ang mga example natin dyan ay meron tayong bold na text. Meron tayong strong. Oops. Meron tayong italic. Meron din tayong emphasized text o yung EM. Titignan natin yung mga itsura niyan. Mark, siya yung mark text. Kung meron kang gustong i-mark doon sa yung webpage, sige, explain natin sa isa yan. Merong small, may deleted text, may inserted text, merong subscript, tas meron ding superscript. So, ano-ano yung mga yan? Tingnan natin. Ito yung bold, ito yung strong, ito yung italic,
Ito yung emphasize. Ano spelling niya emphasize? Tama ba? Mark, small, deleted, inserted. Makita natin mga itsura niyan. Subscript, tapos superscript. Save. Pagdating natin dun sa page natin, refresh natin. Oh! Nasa isang line siya. Lagyan natin siya ng line break. BR, yun. Lagyan natin siya ng BR. Sa huli. Yan. Oops, nagdoble. BR, BR, BR. Yon, meron, ayan na, yung mga ano natin, yung mga text natin. So, yan, yung bold, para siyang naka-bold or makapal. Yung strong, ayan, may nag-comment, ano daw yung pagkakaiba ng bold sa strong. Si bold is, by definition, official definition niya, si bold is, gagawin niya lang bold, yung text, parang sa MS Word. Pero yung strong is, i-define niya yung text na yon na meron siyang strong importance. Usually, yung content sa loob niya, nadi-display siya as bold. Pero, ang main difference ng dalawa is sa SEO, Search Engine Optimization. May mga keywords na hinahanap yung search engine o sila Google o iba't iba pang search engine kung ano yung mga elements o yung mga words na nakapaloob sa element tag or formatting elements na strong. So, kung meron kang gustong i-emphasize na or ibigyan ng strong importance na words, gagamitin mo yung element na strong. Pero kung gusto mo lang gawing bold or pakapalin yung letter ng isang text or isang word, yung bold element yung gagamitin nyo. Okay, so hindi pwede yung pwede na. Gusto mong gawing bold yung element, gamitin mo yung strong, is not the correct usage. Kung gusto mo lang pakapalin yung text. Okay? Kasi kung mapupuno ka ng mga words doon sa webpage mo na puro strong yung gagamitin mo kasi gusto mo makapal, medyo malilito na yung search engine mo. Na ang daming namang word nito na naka-emphasis o naka-strong importance. Alin dito yung importance dun sa page na to? Alin dito yung mahalaga sa page na to? Kung lahat yan naka-bold or naka-strong, if everything is important, then nothing is important. Boom! Mga hugot lang sa trabaho yun eh. Ano ko lang, share ko lang. May meeting with other departments na alin dito doon sa pinapagawa nyo yung important. So, inisa-isa namin, halimbawa, 5 to. Yung number 1, yung number 1 is, important ba to? Yes. Number 2 is important ba to? Yes. Hanggang number 5, important? Yes. Tumayo ako, sinabi ko, kung lahat yan important, then walang important dyan. Which is totoo naman eh. Kung ano yung importante, yun yung uunahin mo, di ba? Pero kung lahat yan importante, hindi mo pwedeng unahin ang lahat. Sa isa lang. Sa isa lang. Sige, lahat yan importante. Wipe muna, wipe. Pero siguraduhin mo, kung alin dyan, yung uunahin kong importante. Okay? Yan na lang, share lang. Pero may side comment dito. Ano daw yung importante? Wipe first. Wipe down. Wala akong masasabi. Wala akong ano doon. Wala akong kontra doon. Hands up ako. Okay, next natin is yun. May nag-comment naman. Si emphasize tsaka si italic. Magkapareho siya eh. Pero yun nga, sa italic naman, ano siya eh, parang, kung gusto mong magkaroon ng alternate voice or maiba maiba naman yung tag ito, yung word. Kung meron kang gustong hindi, bigyan ng emphasis eh. Hindi. So yun nga, kung meron kang gustong palitan na word na medyo maiba siya, halimbawa, this is italic. So yung italic lang yung lalagay mo. Pero kung gusto mo na emphasize, ginagamit yung emphasize na tawag dito.
yung may tawag dito eh. Screen reader, yon. Screen reader. Kapag ano ba yung screen reader? Si screen reader is siya yung mga functionalities sa mga Android phone, iOS, Windows na kung ano yung nakalagay dun sa webpage mo, babasahin niya. So, kung yung text mo doon is nakapaloob sa emphasize, mag-iiba yung diction ba tawag doon? May iba yung diction nung pagbasa ng screen reader. So, kung meron kang gustong i-emphasize na word doon sa screen reader, pwede mong gamitin yung EM na element. Okay? So, yun. So, kapag italic yun, medyo italic yun lang. Pag emphasize, ginagamit siya, excuse me, sa mga screen reader. Yun, ipopronounce niya yun na merong emphasis or merong verbal stress. Okay? So, si small, yun, gagawin niya lang small, self-explanatory. Pero bakit walang big? Hindi ko rin alam kung bakit walang big. Pero si Mark yun. Si Mark naman is ma-highlight siya. So, kung meron kang format na gustong ma-highlight, gagamitin mo yung element na Mark. Okay? So, si deleted naman is yun. Para siyang naka-strike through. Yun, meron siyang parang binura mo siya. Deleted. Okay? Si inserted naman is naka-underline siya. So, ginagamit siya kapag, yun, by browser definition or browser interpretation, kapag sinabi mo sa browser na inserted tong text na to, underline na niya lang yun. Okay? Tapos, si subscript at si superscript, hindi masyadong makita. Lagyan natin siya ng sample dito. So, yan. Si subscript is siya yung text na maliit doon sa ilalim. Subscript. Then, si superscript naman is siya yung text na mas maliit pero nandun naman siya sa ibabaw nung text before that. So, superscript ang tawag sa kanya. Yan yung mga iba't ibang formatting tools or formatting tags sa ating HTML. Okay. So, next is quotation. Sa quotation, meron ding iba't iba yan. Meron tayong mauna is ang mauna sa quotation natin is si black quote. So, si black quote is ang itsura niya ay parang ipapaloob niya lang dun yung, ihiwalay niya lang. Parang quotation siya dun sa isang paragraph. Yun yung isang yun yung isang kasi yan parang nag-quote ka. Halimbawa, sabihin natin na this is a quote from a website. Yan. Yung format niya lang para sabihin natin na quoted or galing sa isang website yung nakapaloob sa black quote na yun. Okay? Sabi ni Winona, pwede pong palitan yung kulay ng mark. Yung kulay nung mismong mark. Honestly, hindi ko sure kung pwedeng palitan pero ang alam ko is browser-based yata. Tingnan natin. Susubukan ko siyang i-open sa ibang browser. And, ang lumabas sa kanya ay, yellow din. Yung lumabas. So, hindi ko sure kung paano palitan yung kulay nun. Assignment niya yan. Pwede nyo gawing assignment yan. Or further research naman. Kung paano nyo gustong palitan yung kulay ng bawat text. Okay? So meron din tayo na sa isang paragraph, pwede natin gamitin yung quote.
So, si quote, yung Q na tag, na element, is siya yung element para sabihin niya para enclose niya yung nandito sa loob ng text na to, i-enclose siya sa double text, sa double quote. Halimbawa, sabi niya, pogi ako. Please bear with me. So, yun. Sabi niya, pogi ako. So, yan, naka-double quote siya. Pag in-enclose mo siya sa quote element. Quotation elements. So, yun. So, meron din tayo meron din tayong ABBR. Si ABBR, siya yung mga abbreviation. Halimbawa, HTML. Pag tinignan natin siya, ganun. Ilalagay natin yung title or yung meaning ng abbreviation na yon. So, ano ba yung tawag sa HTML? Ano ba yung words na? Joke lang to, wag niyo to seryosohin. So, yan. Sabi ng teacher ko, yan daw yung meaning ng HTML. So, yan. Kapag teka lang. Move over your cursor to know the meaning of HTML. So, yan. Sabi niya, hover the cursor to know the meaning of HTML. So, pag hinover natin siya doon, lalabas yung meaning nung abbreviation na yun. Pero hindi yan yung tunay na meaning niya. Hindi yan yung tunay na meaning niya. Huwag niyong niya. Correct na nga natin. Hypertext Markup Language. Yan yung tunay na meaning ng HTML. Hindi how to make lumpia. Okay? So, yan. Meron na tayong quote block, quote, tsaka abbreviation. Pwede po ata mapalitan yung kulay ng mark kung papalitan po yung background color ng mark gamit po yung style. Try natin. Sige. Okay, style is, sabi natin yung background color. Style, double quote, background color, gawin nating light green. Check natin kung mapapalitan siya. Ayun. So, background color, magiging siyang, kung ano yung background color na sinet natin sa style, yun na yung magiging background color niya. Pero, here's the catch. Kapag sinet mo rin yung background color ng iba, yun na rin yung magiging background color niya. So, ano yung magiging use niya? Parang kasi siya eh. Si mark element, ginagamit siya. Alam mo pagka meron kayo sariling book, tapos gusto nyong i-highlight yung isang sentence, ginagamit, di ba, i-highlight mo siya. So, yun yung isang usage ng mark. Ima-mark mo siya ng highlighter mo kung ano yung mga word na gusto mong i-highlight or merong na gusto nyong i-mark. So, yun yung gamit niya. Parang hindi mo na-set yung background color nung style. Light salmon. Yeah. Okay? So, yun. Pwedeng baguhin yung kulay. Yep, tama naman yun. Pwede mong baguhin yung kulay. Pero, same din naman siya doon sa ibang elements. Pero, kung gusto nyo lang ilagyan ng mark yung isang word at hindi na kailangan baguhin yung kulay, yun, gagamitin nyo yung formatting element na mark. Then, meron din tayong address na quotation element. So, set tayo dito ng address. So, itong mga to is ipa-format niya lang yung isang address doon as ay address format. Halimbawa, Navotas City. Ako siya ng line break.
National Capital Region. Line break. Philippines. Ayan. So, pag tinignan natin yan, ayan. Si address, ang format niya is naka-italic. Yung format niya. So, yung address na yon is hindi lang siya yung physical address or yung home address. Pwede rin siyang gamitin sa mga iba't iba pang contact information. Like, ano ba ang email address niya? Ano ba yung URL niya? Website niya, yung mga links sa social media. Pwede nyo gamitin yon. Tapos, nagkakaroon din ng white space bago yung address. So, ayan, kung mapapansin nyo, meron siyang ano dito. Meron siyang white space. Yun yung nagiging ano niya. Yun yung nagiging yun yung nagiging format niya. Tapos, meron din tayong site. Site na ibig sabihin ay yan, site na ganito. Citation. This sentence came from Google. This is another sentence. So, yung citation niya is gagawin niya lang ding italic. Pero yung format niya, parang yung citation na halimbawa meron kang painting. Tapos gusto mong sabihin kung ano yung title ng painting na yun. Usually ginagamit yung citation kung ano yung tawag. Kung ano yung definition, kung ano yung title ng painting na yun. So yun yung isang use ng cite. O kaya merong libro or kanta, yun ginagamit yung yung cite na tag. Meron ding, ito hindi ko masyadong nagagamit eh. Set tayo yung paragraph. Tapos, yung BDO. Dito yung bangko Si BDO is yung bidirectional override. Ginagamit siya para iset mo o override yung text direction. Kung halimbawa, meron tayong sentence dito. Tapos, lagyan natin ng line break. Tapos, meron din tayong sentence na, this is another sentence in BDO. Pwede mong iset yung direction ng BDO kung left to right or right to left. So, may mga languages na ang basa is right to left. So, pwede mong i-override yung text direction by using yung bidirectional override. So, i-override mo yung text direction ng bawat sentence. Ano bang mga Japanese ba? Right to left? Hindi. Mambasa niya. Pababa. Top to bottom ang Japanese eh. Arabic. Pero, ganun din siya eh. Pag right to left din siya kasi pababa. Di, sa Japanese, manga yung right to left. Pero yung sentence niya, left to right eh. Kasi pag magbabasa tayo sa Japanese, di ba? From left character to right. Pero yung manga niya, left to right yung page. Pero ang best sample niyan is yung, ang tawag dito? Arabic. Yon. So, pag Arabic yung sentence, ginagawa niyang left to right. So, kung meron kang isisingit na, by default kasi, yung Arabic na words is right to left. So, kung meron kang gagamiting citation or reference na English word, syempre, hindi naman siya pwedeng naka right to left. I-override mo siya, nagagawin mo pa rin siyang left to right. Okay. So, yun yung mga yun yung mga quotations, citations, override. Yan. So, i-review tayo. Basta tayong comments. Okay. Yun, salamat sa mga viewers natin. Then, meron tayong, sige, mabilis lang to. Yung comment naman, sa HTML comment, ayun, meron akong sample dito ng comment natin. Ang comment natin, para makapag-comment tayo sa HTML, gagamitin natin yung, nakaano kasi ako dito eh.
less than sign, punctuation mark, dalawang dash. Nakalimutan ko tawag dito. Yung font style ko kasi nag-automatic siya na ganito yung tsura niya. Pero kung hindi mo, ayun, may tawag yun eh. Literature ba yun? Pero yung characters niya, ito, i-type mo lang. Less than sign, punctuation mark, tapos dalawang dash. Ha? So, yun. Yun lang, para mapagawa ng comment yun. Lahat na nakapaloob sa opening comment tsaka closing comment tag is na magiging comment siya. Hindi siya i-render ng webpage. Makakatulong siya kapag magdadebug ka ng HTML mo or palatandaan or comment para mabasa ng ibang developers. Yun, magagamit mo yan din. Tapos, si HTML, meron din siyang ayun, next natin yung HTML color. So, yun nga, nabanggit ko, merong defined na mga kulay sa HTML. So, by default, mga modern browsers, meron siyang around nasa 100 plus na color na nakikilala. So, isang sample dyan, yung light blue, black, dark gray, green, yan, yung mga sample natin. Marami pa yan. Kung titignan natin yung autocomplete, ayan, yan lahat ng mga colors na nababasa ng mga modern browsers. So, yan, marami yan. So, sa HTML, meron siyang mga predefined na kulay. Ano pa ba? So, sa pagde-define ng kulay, pwede ring yung predefined na pangalan or color values kung tawagin. Pwede tayong mag-set ng color values in 3 ways. 3 ways, tama. Pwede tayong mag-set ng RGB, ng hex, tsaka HLS, hue, saturation, and lighting. So, yun. Pwede nating set. So, ang format niyan is, sa RGB, pwede natin i-set yung word na RGB, tapos ang values niya is yung ilang bit to? Hanggang 255 na value sa RGB ng red, ng green, tsaka ng blue. So, kapag sinet natin yan na ganyan, magiging kulay niya is, anong kulay ito? Hello world. Ayun nagbago yung kulay niya. So, pwede natin i-set sa RGB. Pwede natin i-set sa hex value niya, yung hexadecimal value. Halimbawa, para ma-define mo yung hex value niya, yung meron lang siyang number sign or hashtag. Sabi nga ng mga ngayon. Hashtag, tas yung RGB niya. So, yung hex value ng RGB, ng red, green, tsaka blue. 2 characters para sa red, 2 characters para sa green, 2 characters para sa blue. 002FF. So, yun yung hex value. Ayan. Tapos, pwede rin yung HSL or yung hue, saturation, and light. So, set mo yung hue niya 0 to 55 din. Tapos, yung saturation niya, kung matingkad ba or hindi. And yung lightness niya, kung maliwanag ba or hindi. So, set natin siya sa 120. Halimbawa, ayan. Mababago din yan. Sakit sa mata. So, yun yung pagsaset ng color. Pwedeng RGB, pwedeng hex value, pwedeng HSL. Okay? So, yun, sa RGB, tsaka sa HSL, pwede nyo ring iset yung, yung transparency, o yung alpha value. Para iset mo yun, kailangan mo lang iset yung percentage niya dun sa huli. So, kung gusto nyo sa transparent ng 50%, ayan, set nyo lang sa 0.5 yung alpha value. Ano tawag din sa Photoshop? Transparency. Ayan, kung medyo transparent na siya, ayan, medyo malabo na siya. Pero kung 0.9 transparency niya, 0.1, ibig sabihin, malabo na siya, 10% lang yung visible sa kanya. Pwede mong iset yun. So, by default, 1 siya, 100% yung transparency.
Pag 2, wala, same lang din. So, yun. Kung gusto nyo i-set yung background color ng isang kulay, remember, yung color, pwede nyo i-set sa background color, pwede nyo i-set sa font color. So, yung mga colors na sinabi natin, yung RGB, yung hexadecimal value, tsaka yung HSL, pwede nyo siyang i-set sa iba't ibang properties ng color. Mapa, background color, or font color. Yun. Medyo napahaba yung ating episode for today. Part 2 or episode 2 ng HTML. So, challenge ko naman kayo guys. Sa dalawang episode natin na nagawa, pwede favor, gawa kayo ng ng profile page. Bahala kayo, sarili nyong design, sarili nyong picture. Bahala kayo. Picture natin yan. Picture natin yan sa page natin, sa ITWorks Development Team. And, in-encourage ko yung constructive criticism. O walang makakaligtas sa inyo, i-criticize ko kayo lahat. Pero in a constructive way. Kaya yun, in-encourage ko na please send nyo yung submission nyo ng HTML. Gawa kayong profile page nyo. Ilagyan nyo ng picture nyo, yung pangalan nyo. Gawa nyo ng style. Gusto nyo ng black background color, tapos green yung text para magmukhang hacker. Pwede, sige. Yan natin. Showcase natin doon sa page natin. Kaya yun. Ano pa ba? So, I think that's it for this episode. Kala ko mabilis lang to. Mga simple lang kasi ito, pero hindi pwedeng palagpasin. Hindi pwedeng padaanin nilang basta-basta. Ginawa yan dahil meron niyang tamang usage. Remember, hindi pwede ang pwede na. Kaya, halos ito na po yung buong first quarter namin. Ayun, 1 oras ba? Ilang minutes ba tayo nakalive? Yun daw yung first quarter nila dun sa HTML. Pero okay lang yan. Ang mahalaga dito, First quarter. 30 minutes lang sa'yo. 1 oras natin diniscuss. Yun, yun lang, yung kumbaga, bayad or, ano ba tawag doon? Exchange na matatanggap ko galing sa inyo. Yung showcase natin. Hindi lang naman sa akin para din dun sa sa skills nyo. Kasi, iba ang knowledge sa understanding. Hashtag yan kay isa-cite ko yan kay Smarter Everyday. Iba yung knowledge sa understanding. Knowledge is, alam mo lang kung ano isang bagay. Halimbawa, nagda-drive ka. Alam mo na kapag yung manibela ay kinaliwa mo, yung kotse mo is kakaliwa. Pero hindi mo pa siya nauunawaan. Halimbawa, ganito. Kung yung manibela mo is binago, ang knowledge mo ngayon is kapag kinanan ko yung manibela, kakaliwa yung kotse. Ang knowledge mo is kapag kinanan mo yung manibela, kakaliwa yung kotse. Pero yung understanding mo iba. Iba yung pagkakaunawa mo doon sa knowledge mo. Ngayon, para malaman mo yung pagkakaunawa mo doon sa kung ano yung alam mo, i-apply mo. I-practice mo. Oo, alam mo, yung color, mababago mo siya. Yung kulay ng heading, mababago mo pag pinalitan mo yung property na dark gray. Pero hindi mo yan mauunawaan kung hindi mo susubukan, kung hindi mo i-apply. Kaya yun lang, I challenge you guys, young coders, gawa kayo ng sarili ninyong webpage. Kung meron kayong tanong dun sa tools, kung meron kayong tanong kung paano gawin yung sa webpage nyo, wala akong aaksaying oras na tulungan kayo. Sasagutin ko yung tanong nyo as soon as I can. And, since recorded yung live natin, pwede nyo balikan yung mga ibang episodes natin. Kung ano yung mga natutunan nyo sa episode 1 tsaka this episode, yun. I-implement nyo, gawin nyo. Understand the things that you know. Hindi lang yan matatapos sa, ay, alam ko na yan. Tapusin nyo yan na, ay, nagamit ko yan. Ay, nauunawaan ko yan. Na-try ko na yan. Kaya yun. Knowledge is different from understanding. Cited from
Smarter Everyday. YouTube channel siya, lagi ko siya pinapanood. Madami ko natutunan. Nag shoutout. Ayun, sige. Ano din, maganda rin yun, panoorin nyo din. Okay, so that's it for episode 2 na HTML. Isang napakahabang episode ng HTML. Nakala ko, ang liit lang. Pero yun. Yun, watch out for the next episodes na gagamitin natin o gagawin natin. Siguro it's time to, CSS? Ay, hindi, marami pang Uy, marami pa sa HTML. Marami pa sa HTML. Sige, wag muna tayo mag-CSS or cascading style sheet. Pero dadaanan natin yun. Marami pa ako i-discuss na... Marky tool pa yan. Oo, yung mga marky, no? Namiss ko mag-marky. Yung paikot, bounce pa. Kung alam ng iba, yung mga kabataan ngayon... Hindi. Yung mga kabataan ngayon, natututo na ng HTML sa YouTube, dito sa mga Facebook Live. Kaming mga, medyo may edad na, natuto kaming mag-HTML sa Friendster. Ay, shoutout doon! alam ng iba yan, yung mga nanonood, alam ng iba yan. Natuto kaming mag-HTML sa Friendster. Kung alam... relate na isa dito. Kung hindi nyo na-gets yun, magtanong kayo sa mga tito-tita nyo. Yun. Pero, payabangan ng profile yan sa Friendster dati. May mga sparkle pa na jeep dun sa page. meron pang mga marky doon. So, yun. Marami pa tayong di-discuss na elements sa HTML. Kaya abang lang. Magpo-post ako ng other events. Abangan nyo. Sige, ayun, Winona. Abang lang. Pwede rin dun sa page sa group natin, comment ka kung may mga gusto kang malaman or tanong sa HTML. Sagutin natin doon. Okay, so yung next event natin is abang-abang na lang. Next week or next weekend. May holiday break naman. Mag-set tayo ng events doon. Kaya abang lang doon sa page. Follow yung page, share yung mga live stream natin, like yung live stream. Tapos yung pang question mark notify para sa mga next na events natin or live stream, notify kayo kung meron. Okay, so that's it for this episode 2 ng ating web app development. Remember, web app development, hindi yung HTML. This is Chip Mitsu, yung lead developer ng ITWorks development team. Nagsasabi na knowledge is different from understanding. Okay. Bye everyone and see you on our next episode.